Katangian ng mga tauhan sa online novel fiction. 4 na elemento ng characterization Part 2. Ang ginagampanan ng mga tauhan. Ang mga papel ng mga karakter sa kwento ay dapat makatulong sa plot at umagapay sa pag-usad ng kwento. Sa characterization, tinutulungan ng mga manunulat ang mga mambabasa mas maunawaan ang kanilang mga karakter sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang pinagmulan, motivation, at mga layunin na nagiging mas malinaw at mas nakakaakit sa mga karakter sa kwento. Mga ugnayan at tauhan. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tauhan ay nagkakaroon ng interaksyon o eksena sa isa't isa sa loob ng kwento. Ang mga ugnayan ng tauhan ay maaring positibo o negatibo, malapit o malayo. Sa pamamagitan ng mga ugnayan, pinapakita ang mga personalidad, mga layunin, mga lakas, at mga kahinaan ng iba't ibang mga tauhan, pati na rin ang pagtulong sa pag-usbong ng plot. Ugnayan ng pag-ibig. Isang romantikong ugnayan o malakas na atraksyon sa pagitan ng dalawang karakter. Ang uri ng ugnayang ito ay pangunahing plot ng isang romantikong nobela. Ugnayan ng magkaibigan. Isang malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga karakter na nagtitiwala, sumusuporta at sa ilang paraan ay umaasa sa isa't isa. Ugnayan ng pamilya. Ugnayan ng magkakamag-anak, kabilang ang mga magulang, mga kapatid, asawa at mga anak. Ang mga ugnayang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng mga tauhan. Ugnayan ng pagtutulungan. Dalawa o higit pang mga karakter na magtutulungan upang makamit ang isang pangkahalatang layunin. Ang ugnayang ito ay maaaring pansamantala o pangmatagalan, may malalim na epekto sa paglago at pagbabago ng karakter. Sa Harry Potter, ang mga ugnayan sa pagitan ng mga karakter ay napakakomplikado at may maraming sason ng kwento. Halimbawa, ugnayang pag-ibig, ang pagkahumaling at romantikong ugnayan sa pagitan nina Harry Potter at Ginny. Relasyon ng magkaibigan, ang malapit na pagkakaibigan nina Harry Potter, Hermione, at Ron. Relasyong pampamilya. Si Harry Potter ay inaalagaan ng mga Dursley, ang kanyang tiyuhin, tiyahin at pinsan. Pinagtrato siya at pinagkaita ng pagmamahal, ngunit nakilala niya ang tunay na pamilya sa Hogwarts. Ugnayang may pagkakaisa. Pagtutulungan sa pagitan nila Harry, Hermione at Ron kasama sina Dumbledore, Professor McGonagall at iba pa para labanan ng mga pwersa ni Voldemort at madilim na mahika. Paano gawing kakaiba ang mga pangunahing karakter? Ang pangunahing tauhan ay may kaakit-akit na pisikal na katangian at kakaibang personalidad. Ang mga kilos ng pangunahing tauhan ay higit pa sa inaasahan ng mambabasa. Bigyan ng pangunahing tauhan na matinding hadlang upang magkaroon ng matatag na desisyon. Ang pangunahing tauhan ay nagbabago at umuunlad habang umuusad ang kwento. Upang maiwasan ang nakakaumay at nakakabagot ng imahe ng tauhan, bigyan siya ng ilang maliliit na depekto o espesyal na hilig para sa karakter. Halimbawa, ayaw ng ibang tao na hinahawakan ng kanyang balbas, mahilig hawakan ng sariling ilong, o mahilig magsabi ng catchphrase, at iba pa. Sa pamamagitan ng mga katangiang ito, mas pinapayaman ng karakter at mas napapadali ring lapitan ang tila hindi maabot na katauhan o personalidad nito. Halimbawa, ang bidang babae ay naghihikab kapag nagsisinungaling o sinisino kapag kaharap na ang lalaking gusto niya. Kaibahan ng pagkatao. Ang paggamit ng contrast o counterpoint upang ibinyag ang emotional core ng isang tauhan ay isang mahalagang elemento ng lahat ng magagandang kwento.
Contrast o pagkakaiba. Mukhang suplado o suplada, pero mabait. Mukhang playboy, pero inosente. Arrogante, bago na in love, pero naging mapagmahal at maaglaga ng ma-in love. Kunyari ay masama, pero tunay na mabuti, matapang magsalita, pero malambot ang puso. Paglikha ng magkaibang imahe ng CEO o bilyonaryo. Itsura. Karaniwan, pinakikita ang CEO o billionaire bilang palalo, marilag, malamig makitungo, ngunit maaring maiba ang impresyong ito sa pamamagitan ng ilang mga maliit na detalye sa kanyang itsura. Halimbawa, maari siyang magsuot ng nakakatuwang kasuotan tulad ng may kakaibang disenyong korbata o may kulay na medyas at iba pa, upang bigyan diin ang pagkakaiba niya mula sa tradisyonal na masungit na imahe. Kilos. Karaniwan, malakas at tahimik ang CEO o billionaire sa kanyang trabaho, ngunit sa pribado o sa partikular na mga sitwasyon, maaaring magpakita siya ng mga nakakatuwa o kakaibang kilos. Halimbawa, maaaring mayroon siyang lihim na alagang hayop at ipakita ang kanyang pagkamahinahon at pagmamahal dito, o sa ibang mga sitwasyon, maaring bigla siyang ngumiti at magpakita ng kasiyahan. Mga lihim na dalamhati. Ang CEO o billionaire ay maaring magkaroon ng lihim na bubog sa kalooban at mga kahinaan na magkasalungat sa kanyang matatag na imahe. Maaring may mga dating kabiguan o mga lihim na pangarap na makakatulong upang masilayan ng mga mambabasa ang kanyang mas malambot na bahagi at makiramay sa kanya. Ang CEO o billionaire ay maaring magpakita ng magkaibang aspeto sa kanyang ugnayan sa bidang babae. Maaring magpakita siya ng inosenteng pagmamahal o pag-aalaga dahil sa pagiging maamo o kahinhinan ng bidang babae. Pagkukulang o kapalpakan sa harap ng bida, kaya lalo pang magiging mas kahanga-hanga at interesante ang kanyang katao. Character arcs. Ang pinakamagagandang akda ay hindi lamang nagpapakita ng lalim ng damdamin ng tauhan sa pamamagitan ng contrast o kaibahan, kundi nagpapakita rin ng isang pag-usbong o pagbabago sa kanyang kalikasan, maging ito man ay para sa kabutihan o masama sa pagdaan ng kanilang paglalahad. Ang character arc ay ang proseso ng paglago at pagbabago na dinaraanan ng pangunahing tauhan sa isang kwento. Ito ay isang mahalagang elemento sa paglikha ng lalim at pagiging komplikado na ginagawang mas makatotohanan at nakakalibang ang mga tauhan. Sa pamamagitan ng mga character arcs, nasasaksihan ng mga mambabasa ang mga inner conflict, pakikipaglaban, at paglago ng mga karakter na bumubuo sa mas matinding emosyonal na ugnayan sa kanila. Halimbawa, ang isang taong sakim at walang malasakit sa iba ay natutong unahin ang kapakanan ng iba. Ang isang babaeng interesado lang sa pera ay nagpakasal dahil sa pag-ibig sa huli. Isang taong workaholic ang nagpasyang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Isang mapagmataas na matanda ay sa wakas ay nagbukas ang kanyang puso. Mga yugto ng character arc. Simula. Ang simula ng character arc ay ang estado ng tauhan, kabilang ang kanyang mga pagnanais, mga layunin, mga kahinaan at mga lakas. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng pag-unlad ng katauhan. Tunggalian. Ang character arc ay nangangailangan ng mga pagtatalo upang palakasin ang paglago ng karakter. Ang mga pagtatalong ito ay maaring panloob tulad ng mga internal na labanan at pagtatalo o panlabas tulad ng pagtatalo sa ibang mga karakter o sa kapaligiran. Pag-unlad. Dapat na ipakita ng character arc kung paano nagbabago at umuunlad ang mga tauhan sa harap ng mga tunggalian o pagsubok. Maaring matuto sila ng bagong kasanayan, baguhin ang kanilang mga pananaw, malampasan ang mga kahinaan o matuklasan ang mga bagong layunin.
punto ng malaking pagbabago o turning point. Karaniwan, ang character arc ay naglalaman ng isa o higit pang mga punto ng pagbaliktad ng mga mahalagang sandali kung saan ang karakter ay dumaraan sa malalim na pagbabago. Ang mga punto ng pagbabago na ito ay maaring hindi inaasahan na pangyayari, mahalagang desisyon o mahalagang karanasan. Hangganan, ang dulo ng character arc ay ang kalagayan ng tauhan sa dulo ng kwento. Maaring naabot na nila ang kanilang mga layunin, nakamit ang kaligayahan o may mga bagong layunin at pananaw. Salungatan at pag-unlad. Ang tunay na karakter ay base sa mga bagay na kailangan nilang piliin at desisyon na dapat nilang gawin kapag sila ay nasa ilalim ng pressure. Mas malaking pressure, mas magiging totoo ang desisyon base sa kalikasan ng tauhan. Ang pressure ay pangunahin at ang mga pagpipilian na ginawa ng walang anumang panganib ay walang gaanong impact sa kwento. Ang pinakamahalagang tanong tungkol sa mga bida ng romance novel ay, ano ang magiging hadlang sa kanilang pagsasama? Tadhana. Ang pagkikita ng bidang babae at bidang lalaki ay ang climax ng kwento. Tunggalian. Gantihan ng mga bida. Pakikialam ng mga puwersa gaya ng magulang, pamilya, kalagayan sa buhay at paniniwala. Tadhana, pakikipag-flirt sa maling tao, pagpapalit ng ipapakasal o substitute wedding, o mga kapalpakan o pagkakamali. Salungatan, nagkaaway at sa huli ay magiging magkasintahan, pagkatunggali sa personalidad, nagsusumikap at naiipit, pagkakasundo. Laban sa mga panlabas na puwersa, pagpili at pag-aalay, mag-alay ng mga sakripisyo upang ipakita ang malalim na pag-ibig. Mga sandali ng malaking pagbabago. Paano magkakabalikan ng mga bida? Hindi inaasahan na pangyayari. Ang bidang babae at bidang lalaki ay maaring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, maaring mapanganib, kritikal, o biglaang sitwasyon na nangangailangan sa kanilang magtulungan upang harapin ang dilema ng magkasama. Pagkalimot, nasugatan, sakit, pagdukot, likas o gawagawan sakuna, pinalalala ng mga supporting character. Pagkakasundo. Ang mga bida ay maaring napipilitan o handa ng magsimula ng tunay na pagkakasundo tulad ng magkasama sa trabaho o magbakasyon. Sa proseso, magsisimula silang makilala ang tunay na personalidad at inner world ng isa't isa, matuklasan ng mga pagkakapareho at kahalagahan na nagdudulot sa pagkakaroon ng damdamin sa isa't isa. Pilitang pagsasama o maging magkapitbahay, pag-ibig sa paglalakbay o pag-ibig sa trabaho. Parehong layunin. Kinakailangan ng mga bida na magtulungan upang makamit ang isang layunin, malutas ang isang palaisipan o harapin ang isang karaniwang kaaway. Sa proseso, unti-unting nakikilala ng mga ito ang halaga at kakayahan ng isa't isa at nabubuo ang tiwala at pagmamahalan. Lumikha ng isang problema na kailangan malampasan ng dalawang tao na magkakasama, palabasin ang charm ng mga karakter at maiba ang orihinal na impresyon. Maaring iligtas ng mga bida ang isa't isa sa mahalagang sandali na nagpapakita ng pagpapakumbaba at tapang. Maaring mapawi ang anumang galit o hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila at nagbibigay daan upang muling magkakilala at unti-unting magkaroon ng damdamin sa isa't isa. Mga sandali ng paglilinaw sa damdamin. Ang mga bida ay maaring maging tapat sa kanilang mga damdamin sa mahalagang sandali. Aaminin ang kanilang mga nararamdaman sa isa't isa o mga pagkakamali. Ito ay mahalaga para umusad ang kwento. Paano isulat ang biography o talambuhay ng tauhan? Kapag isinusulat ang talambuhay ng iyong bida, maaari kang magsimula sa mga sumusunod na aspeto. Batayang impormasyon, kasama ang pangalan,
edad, kasarian, pisikal na katangian, at iba pang batayang impormasyon upang mas maintindihan ng mga mambabasa ang pangunahing tauhan. Pinagmula ng tauhan, inilalarawan ang paglaki, pamilyang pinanggalingan o karanasan sa edukasyon ng pangunahing tauhan na magiging epekto sa kanyang personalidad at kilos. Personalidad. Inilalarawan ang mga personalidad ng pangunahing tauhan tulad ng tapang, katalinuhan, kabaitan, kalamigan at iba pa. Ang mga katangiang ito ay magpapaunlad sa kilos ng pangunahing tauhan sa kwento. Kakayahan na talento. Inilalarawan ng mga kasanayan o espesyal na talento ng bida na magiging mahalagang papel sa kwento at magpapakita ng kanyang kaibahan. Character arc. Motivation at layunin. Inilalarawan ng mga motivation ng bida at ang mga layunin na sinusunod niya na maghahatid sa kanyang mga kilos at pag-unlad sa kwento. Salungat at mga hamon. Inilalarawan ng mga problema at mga hamon na hinaharap ng bida. Ang mga suliraning ito ay magiging pagsubok sa kanyang kalooban at kakayahan sa pag-unlad ng kwento. Paglago at pagbabago. Pinapakita ang paglago at pagbabago ng pangunahing tauhan sa paglipas ng kwento. Maari niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawid sa mga pagsubok, pag-aaral mula sa mga karanasan, o pagbabago ng kanyang pananaw. Halimbawa, si Do-Min-ju ng My Love from the Star. Batayang impormasyon. Si Do-Min-ju ay gwapong alien, matalino, matangkad at may kakaibang kapangyarihan. Mayroon siyang mga espesyal na kakayahan kasama na ang kakaibang bilis, lakas, at pangunawa. Pinagmula ng karakter. Galing sa ibang planeta, si Do-Min-ju ay ipinadala sa misyon sa Earth noong siya ay bata pa. Gayunpaman dahil sa isang aksidente, siya ay na-stranded sa Earth ng mahigit 400 taon. Sa panahong ito, natuto siyang magsalita ng wika, maunawaan ng kultura at mga pamuntunan sa lipunan ng Earth, at unti-unting naging bahagi ng lipunang tao. Si Do-Min-ju ay mahinahon, matalino at rasyonal mag-isip. Marunong siyang magsuri sa mga bagay sa paligid at maari niyang wastong matukoy ang motibo o kilos ng mga tao. Kahit na siya ay nasa ibang bayan o planeta, laging nananatili ang kanyang magandang puso, mapagmahal siya at maalalahanin sa iba. Kasanayan at talento. Bilang isang matagumpay na negosyante, itinayo ni Do-Min-ju na kanyang sariling imperyo sa Earth. Siya ay naghihiwaran sa maraming negosyante at namumuhunan dahil sa kanyang mahusay na pangangatwiran sa negosyo at kasanayan sa paggawa ng desisyon. Gayunpaman, hindi siya kontento sa mga bagay na material lamang, kundi mas labis na interesado siya sa mga emosyon ng tao at sa kanilang kalooban. Hindi lamang niya kailangang harapin ang lihim ng kanyang pagkakakilanlan mula sa ibang planeta, kailangan rin niyang harapin ang lahat ng uri ng problema dito sa Earth. Gayunpaman, laging sumusunod siya sa kanyang mga paniniwala at nalalampasan ang lahat ng mga kahirapan gamit ang karunungan at tapang. Sa kanilang pagtatagpo ni Chon Song-hee, ang bidang babae, unti-unti natutuklasan ni Do-Min-ju. Natutuklasan ni Do-Min-ju ang kanyang emosyon gaya ng tao. Natutunan niyang mahalin at ingatan at nagsisikap siya upang mapanatili ang kaligtasan ni Chon Song-hee. Kung kaya't naging isang kahanga-hangang lalaking bida siya. Paano mag-ipon ng mga archetype o orihinal na modelo ng tauhan para sa kwento? Obserbahan ang mga tao sa paligid mo. Tumingin ng masusi sa pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, o mga hindi mo kilalang tao sa paligid mo. Gamitin ang mga totoong pangyayari, maglaan ng pansin sa balita, kasaysayan o mga pangyayari sa lipunan at hanapin ang mga kwento na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Tuklasin ang iba't ibang kultura at pinagmulan, suriin ang mga karanasan ng mga karakter mula sa iba't ibang kultura, lipunan o larangan ng trabaho sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, panonood ng mga dokumentaryo o pakikipag-usap sa mga tao. Maaari kang magkaroon ng mas malalim na pangunawa o inspirasyon tungkol sa iba't ibang mga archetype ng karakter. Pag-aanalisa sa sarili.
Tukuyin ang iyong sariling mundo sa loob, emosyonal na mga karanasan at pagpapalaki. Ang pagsasali ng iyong sarili sa mga karanasan at damdamin sa mga archetype ng tauhan sa iyong kwento ay maaring magbigay ng mas makatotohanan at mas malalim na damdamin sa iyong gawaing panulat. Imahinasyon sa sining. Bukod sa paghahanap ng orihinal na modelo ng tauhan mula sa tunay na buhay, maaari ka rin gumamit ng malikhaing imahinasyon upang bumuo ng mga karakter, pagsamahin ng iba't ibang katangian, karanasan at damdamin upang lumikha ng mga natatangi at kawili-wiling mga karakter.